Balitang Hali. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sunog ang sumalubong sa ilang maagang pasyente ng Philippine General Hospital ngayong pong umaga. Ang ilan naman sa mga nakakonfine kinailangang ilabas ng ospital. Ang mainit na balita, hatid ni James Agustin. Inilikas sa mga pasyente mula sa outpatient department matapos sumiklab ang sunog sa compound ng Philippine General Hospital mag-alas 6 ng umaga kanina. Ang iba nakasakay pa sa stretcher. May ilan din naka-wheelchair. Si Edeline kasama ang kanyang asawa na may check-up sana sa neurologist. Alas 3 pa na madaling araw sila nasa ospital. Mapasok na po kami, yun sinabi na hindi na daw kami matuloy pumasok dahil may sunog daw sa ward. Kaya po lumabas kami lahat. May laboratory test naman si Aling Perlita na galing Pantagi. Grabe po yung usok doon sa likod. Kaya yung mga tent po, pinagtatanggal ng mga guard. Kaya sabi, uy, ano muna kayo dyan? Sabi sa akin kasi nagulat po ako. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Nasa 13 fire truck ng Bureau of Fire Protection ang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Pasado alas 7 ng umaga na mapula ang sunog. Sa inisyal na investigasyon ng Manila Fire District, nasunog ang tinatawag na call room sa mezzanine sa main building. Ang involved po natin is a mezzanine, which is ginagawang doctors' quarters na doon nagpapahinga yung mga doctors natin. Ang involved po natin doon is overheat ng air condition siguro, or sa sobrang overuse, that's why nagkaroon ng overheating. Wala naman daw naitalang nasugatan sa insidente. Nasa 15,000 pesos ang inisyal na halaga ng pinsala. Alas 7:23 nang muling pinapasok ang mga pasyente sa outpatient department. Ang pinsan ni Dolores na may check-up sa buto, isinakay sa ambulansya para maiuwi pabalik sa Cavite. Ire-reschedule na lang daw nila ito sa susunod na linggo. Siyempre takot. Buti na lang wala pa kami sa loob. Stretcher ang pasyente ko eh. Mahirap di ba, naka-stretcher. Wala pang pahayag ang pamunuan ng PGH. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay nga po sa sunog sa bahagi ng Philippine General Hospital ngayong umaga, makakausap po natin si PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Salamat sa pagkakataon. Okay, ano po bang hakbang ang ginagawa ng PGH para po sa mga pasyenteng inilikas dahil po sa sunog kaninang umaga? Actually, Connie, siyempre nung una nagkaroon ng sunog, maliit na sunog, tapos may usok. Yung sunog actually contain lang siya doon sa, nabanggit nga dun sa balita, sa isang room, sa mezzanine na ginagawang call room ng mga residente natin. Wala naman pong nasunog na kesame, pader, flooring. So mostly po ang nasunog ay mga some office materials po, no? Aha. Kaya lang may usok, so kailangan ilikas yung mga pasyente sa wards 1 and 3. Nilagay muna sa aming atrium. Pero ngayon po ay naibalik na mga pasyente nakabalik na po lahat sa pinanggalingan nila. At wala naman po na naging problema doon po sa kanilang kalusugan, doon sa mga pasyente po na nailikas? Wala naman po na nagkaroon ng smoke inhalation injury or lumala yung kanilang kalagayan. Aha. Yun po ang report po sa amin ng mga wards na kung saan sila nanggaling. Maganda po kasi yung mga tao po ay na rumisponde, medyo may kaalaman sa fire drill, kaya na madali naman nailigtas yung mga pasyente na nasa ward. Tapos yung mga pasyente naman po na, kasi po yung lugar na pinagkasunugan sa likod po ng Ward 1-3, medyo papunta rin po sa OPD yun medyo yung usok po. Kaya nangyari po for a while, sinara muna po yung OPD at I think sinabihan yung mga pasyente na sarado muna yung outpatient. Pero ngayon po, bukas na rin po ulit yung OPD. So, normal na ang operasyon sa lahat po ng departamento ng inyo pong ospital? Tama po. Okay. Yung pong sinasabi na kanina, hindi naman ganoon kalaki ho ang naging pinsala. Sabi nyo nga, mga papeles, ang mga maaari hong naapektuhan lang.
Pero bukod po doon, tinitignan nyo rin ho ba yung iba pa hong pasilidad? Baka ho, meron na rin kailangan na gawa ng paraan, particularly sa wiring po dahil medyo matagal na rin ho ang PGH, di ba? At ilang beses na rin po ito nasunog. Tama. Actually, naalala mo, a few months back, may sunog din sa PGH. Yes. Diba? Opo. Actually, sa lugar din na medyo malapit doon. Kaya continuous yung may rehabilitation project, kasama na dyan yung pag-i-inspect ng mga wiring. Yes, oo. So ongoing po. Actually, yung area na kung saan nasunog ngayon, medyo aayos lang, kare-renovate lang. So hindi naman mukhang kuryente, parang, kaya iniimbestigahan pa po, tinaalam namin kung bakit biglang nagkaroon ng sunog doon. Sabi ho kanina parang sa aircon no? So luma na rin ba yung Hindi aircon? pa po parang hindi pa po sure hindi pa okay. po yata. We're waiting for the official report po of BFP. Alright, marami po salamat sa inyo pong update sa amin at ingat po sa lahat din po syempre ng mga pasyente dyan. Salamat, Connie. Apo, yan po naman si PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. Nabuo na bilang tropical depression o bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tinawag ito ng pag-asa na bagyong Hiner. Huli ang namataan 315 kilometers east-northeast ng kasiguran Aurora at may taglay na lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa eastern at central portion ng mainland Cagayan, buong Isabela at Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, eastern at southern portion ng Apayao, buong Kalinga, eastern at central portion ng Mountain Province, buong Ifugao at Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng mainland Quezon kasama ang mga isla ng Pulilio. Tumutok lang dito sa Balitang Hali para sa bagong listahan ng mga lugar na may wind signal na ilalabas ng pag-asa mamaya-maya lang. Sa loob ng 24 oras, posibleng maglandfall ang bagyong Hiner sa Isabela o kaya'y sa Aurora. Saka tatawidin ang Northern Luzon. Maaring lumakas pa bilang tropical storm ang nasabing bagyo bago ito lumabas ng PAR sa Miyerkules. Nagtutulungan ang bagyong Hiner at ang tropical storm na may international name na Pulasan na nasa labas ng PAR para palakasin ang hanging habagat na nagpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa. Ang bagyo na may international name na Pulasan huling namataan 2,205 kilometers silangan ng southern o southeastern Luzon. May lakas ito ng hangin na hanggang 65 kilometers per hour. Bukas ng gabi o umaga ng Miyerkules, posibleng nasa loob na rin ng PAR ang nasabing bagyo na tatawagin sa local name na Helen. Sa kabila niyan, gaya ng nagdaang bagyong Ferdy, mababa ang tsansang maglandfall ito sa bansa at sa halip ay tutumbukin ang China. Magiging maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Visayas at sa ilang baybayin ng Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Masbate, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat at Surigao del Norte. Halos buong bansa kasama ang Metro Manila ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense at minsay torrential rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide, kaya pinag-iingat ang mga residente. Bago pa man maging tropical depression ang bagyong Hiner, ilang lugar na sa bansa ang binaha nitong weekend dahil sa masamang panahon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Mabilis na naipon ang baha sa may Silo Circle sa Mandaluyong dahil sa malakas na ulan mula kagabi. May ilang mga pasahero ang stranded kaya tinulungan ng rescue volunteer na makatawid gamit ang rescue boat na ito. May ilan namang tao at maging mga sasakyan ang lumusong na lang sa baha. Ilan din ang sinubukang pahupain muna ang baha at hindi na nagpakasakali. Baha hindi kami makatawid. Usually mabilis lang Pero ngayon nabutan na kami nung buhos 2 beses na. Kaya wala. Tambay muna kami. Galing po kami ng simbahan, katapos lang po namin magsimba. Paglabas po namin, lakas na ng ulan. Hanggang umabot na po yung baha hanggang bewang. Hanggang madaling araw, ganito ang sitwasyon ng baha sa kalapit na San Francisco Road dito sa Mandaluyong. May mga basurang nagpalutang-lutang. Sa Makati City naman, gutter level na baha ang namerwisyo sa mga motorista sa panulukan ng Chino Roces Avenue at Pio Campo.
Sa Maynila naman, mabilis ding binaha ang flood-prone area sa intersection ng Taft Avenue at UN Avenue. Dahil sa malakas na hangin at pag-ulan na dulot ng bagyong Ferdy at habagat nitong weekend, tumaob ang bangkang yan sa kayang 5 tao sa dagat na sakop ng Busuanga sa Palawan. Ayon sa mga otoridad, nasagip ang mga pasahero at nasa ligtas ng kalagayan matapos rumisponde ang ilang volunteer. Galing daw sila sa bayan ng Culyon at pauwi na nang mangyari ang insidente. Hindi na madaanan ang tulay na yan sa Barangay Concepcion sa Puerto Princesa matapos umapaw ang tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagdulot yan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Nalubog din sa baha ang ilang lugar sa Barangay Sandoval sa bayan ng Batarasa. Sa Negros Occidental, mahigit 6,000 tao na ang inilikas sa nasa evacuation center dahil sa matinding pag-ulan at baha roon. Nailigtas naman ng ilang residenteng natrap sa kanilang mga bahay sa Bacolod kasunod ng pagtaas ng baha. Inabisuhan ng mga nakatira sa mga barangay na madalas binabaha na agad lumikas at huwag nang hintayin tumaas ang tubig. Sa Boracay naman, pansamantalang sinuspinde ng Malay LGU ang ilang water sports activities dahil sa masamang panahon. Pwede pa rin maligo pero sa mababang bahagi lang habang nakabantay ang mga otoridad. May mga namataan ding basura at mga sanga ng kahoy sa dalampasigan na agad nilinis. Binaha naman ng ilang bahagi ng Barangay Balabag, pati na ang public market sa Barangay Katiklan. Sa Pandan Antique, pinasok ng baha ang isang ospital kasunod ng pagtaas ng tubig dahil sa pag-ulan. Ayon sa uploader ng video, nailipat na sa ligtas na lugar ang mga pasyente. Hindi rin daw madaanan ng ilang kalsada roon dahil sa baha. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa masamang panahon, kanselado po ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Lunes. Kabilang dyan ang mga pampublikong eskwelahan sa 43 barangay ng Quezon City. Ayon sa QC-LGU, hinihikayat din na sundin ng mga pribadong paaralan, kolehiyo at universidad ang localized suspension. Wala rin pong pasok ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Hinubaan, Hinigaran, Sagay, Pulupandan, sa La Castellana, La Carlota, Moises Padilla, Isabela at Binalbagan sa Negros Occidental. Gayon din po sa Maasin at Dumangas sa Iloilo, Coron, Palawan at buong lalawigan ng Negros Oriental. Pati sa Patnongon, Antique, San Jose, Magsaysay at Rizal sa Occidental Mindoro, Siquijor, Sipalay City, Silay City, Bago City at mga bayan ng Numancia, Lezo at Calibo sa Aklan. Sa iba pang lugar, preschool hanggang senior high school ang walang pasok ngayong araw. Gaya sa Bacolod City, Cadiz, Negros Occidental, Barotac Nuevo, Iloilo, Sibalom at Hamtik sa Antique at Kalintaan Occidental Mindoro. Shift naman muna sa alternative learning modality ang klase sa lahat ng public at private school sa Lapu-Lapu City, Miagao, Iloilo, Culyon, Palawan, Barbaza, Antique, Ibi, Magalona at Kabangkalan sa Negros Occidental. Habang preschool hanggang senior high school ang walang in-person classes sa Iloilo City at mga bayan ng Tibiao, Libertad at San Jose de Buena Vista sa Antique. Inevitable o hindi maiiwasan ang extradition sa Amerika ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ang extradition ang paglilipat ng isang akusado sa jurisdiksyon ng bansa kung saan siya ay may kaso alinsunod sa treaty o kasunduan ng dalawang bansa. Sabi ni Romualdez, kailangang harapin ni Kibuloy ang mga kasong sex trafficking, fraud at coercion sa Amerika. Noong Biyernes, naghahain ng not guilty plea si Kibuloy at iba pang akusado sa mga kaso nila sa Pasig at Quezon City RTC na nanatili sa PNP Custodial Center si Kibuloy. Bukas magpapatuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga umano'y iligal na aktibidad ng Pogo sa bansa. Mapagbibigyan kaya kung humiling ng executive session si dismissed Mayor Alice Guo? Balitang hatid ni Von Aquino. Sa nakaraang pagdinig ng Senado, hindi pinagbigyan ng ilang senador ang hiling na executive session ni dismissed Mayor Alice Guo. Sabi ngayon ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, papabor siya na executive session kung isisiwalat ni Guo ang mga nalalaman nito sa operasyon ng iligal na Pogo sa bansa. Tingin kasi niya isa lamang pawn si Guo ng mas malaking web ng international syndicate.
Kung sakaling executive session, siguro bigay natin para malaman natin, para maituro kung sino talaga yung mga big bosses sa likuran nitong illegal na pogo. Nais din daw malaman ni Ejercito kung sino ang mga tumulong kay Guo na makapasok sa politika. Para anya maiwasang maulit ang pagpasok ng isang Chinese national sa gobyerno. Baka mamaya talagang paid siya. Napakarami na rin mga Chinese nationals akong alam na sa ibang lugar, nakapwesto na. Pinayagan na ng Korte Suprema ang hiling ng DOJ na ilipat ang mga kasong may kinalaman sa iligal na pogo mula Capas Tarlac RTC Branch 66 patungong Pasig RTC. Sa kanyang liham kay Chief Justice Alexander Gesmundo, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na kailangan tiyaking patas ang sistema ng hustisya, lalo't ang mga high-profile cases na ito ay nakakaapekto sa national security. Nakatakdaring maghain ng kasong qualified human trafficking ang DOJ laban kay Guo, kanyang business partners kabilang na si Wang Ziyang na tinukoy bilang boss of all bosses ng iligal na pogo. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinaghahanapan ng Kamara si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos ma-cite in contempt ng House Quad Committee ng pangalawang beses. Dahil yan sa hindi pagsipot ni Roque sa mga pagdinig tungkol sa illegal na pogo, pati ang hindi niya pagsumite ng mga dokumento kaugnay ng paglaki ng kanyang net worth. Sabi ni House Quad Committee Chairman at Congressman Robert A. Barbers, inihain na ng House Secretary General ang arrest order sa opisina ni Roque. Pero hindi raw yun tinanggap ng kanyang staff. Nakikipag-ugnayan pa raw sila sa House Sergeant at Arms kaugnay dito. Iginit ni Roque na hindi niya isusumite ang mga hinihinging dokumento ng Kamara dahil wala naman daw itong kinalaman sa pogo. Tinawag din niyang witch hunt ang paghingi rito ng Kamara. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon, kasama si Chris Soniga. Chris? Salamat, Connie. Isinugod sa ospital sa Legazpi City ang isang dayuhang senior citizen matapos na magka-septic shock habang nasa cruise ship. Sa Ilocos Norte naman, 8 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Burgos at Lawag. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. 2 garong ang nagkabanggaan sa Burgos, Ilocos Norte nitong Huwebes. Kabilang sa mga 6 na sugatan ang isang sanggol at batang 3 taong gulang. Dinala ang mga pasahero sa ospital at nasa mabuti ng kalagayan. Sa Lawag City, nabundol ng motorsiklo ang isang lalaki habang papatawid sa pedestrian lane. Parehong nagtamo ng galos sa katawan ng rider at ang nabundol niya. Agad silang dinala sa ospital. Wala pang pahayag ang dalawa. Sa Puerto Princesa, Palawan, nadulas sa runway ang isang eroplano habang naglalanding sa Pamalican Airport nitong Sabado. Sa report na natanggap ng CAAP, 14 ang sakay ng aircraft. Maayos naman ang lagay nila. Iniimbestigahan na ang insidente. Isang dayuhan ang isinugod sa ospital sa Legazpi City matapos magka-septic shock o mabilis na pagbaba ng blood pressure habang nasa isang cruise ship. Ayon sa mga otoridad, nasa Ticao Pass, sakop ng Bulan, Sorsogon ng cruise ship nang manghingi ng tulong dahil sa pasahero nitong 62 years old na babae na galing United Kingdom. Matapos madala sa ospital ang babae, nakapagpatuloy sa paglayag ang cruise ship na galing Maynila. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Alaminos dito sa Pangasinan, arestado ang isang bookkeeper dahil sa pagproseso umano ng business registration gamit ang mga peking dokumento. Ang suspect nasa tanggapan na ng Bureau of Internal Revenue ng lungsod ng arestuhin. Mismong ang BIR RDO 5 ang tumawag sa NBI para maaresto ang suspect. Maharap siya sa reklamong estafa at falsification of public documents. Wala siyang pahayag. Inalista sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa pero giit ng Philippine Coast Guard at National Maritime Council. Hindi ito pag-withdraw o pagsuko, ngunit pag-reposition lamang. Balitang hatid ni Joseph Moro. Sa Puerto Princesa Port, dumaong ang BRP Teresa Magbanwa. Kita sa di kalayuan mga pinsalang natamo nito matapos banggain ang barko ng China Coast Guard itong Agosto.
Personal na sinalubong ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, Palawan Coast Guard District Commander Captain Dennis Labay at PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela ang mga Coast Guard personnel. Ang ilan sa kanila nagkasakit na kaya agad na nilipat sa Coast Guard Dispensary para sa paunang check-up. Doon sa 5 buwan na pananatili nitong si BRP Teresa Magbanwa, yung ilan ng mga Coast Guard personnel ay nagkasakit na at yung iba nakadextrose na dahil ang sabi sa atin ay dahil sa kawalan ng tubig. So 4 yan na dadalhin sa ospital. Ayon kay Gaban, rekomendasyon niya na bumalik na sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa. Bukod sa masamang panahon sa lugar, nagkukulang na rin ang pagkain ng lampas 60 personnel. Well, we have a National Maritime Council. I made a recommendation. Yes, I made all the consultations necessary to come up with a sound decision. And I think we've made the right thing. Pinarangalan ang mga tropa na sakay ng BRP Teresa Magbanwa. Kabilang ang commanding officer ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran Jr. na hindi mapigilang maiyak lalo ng kausapin at gawaran ng medalya. Naalala raw niya kasi ang kanilang sakripisyo sa dagat sa loob ng 5 buwan. Lugaw, sir. Masaya kami doon. Asin-asin lang, sir. Tubig, sir. Naubusan din. Pagkatapos ng pagbibigay ng parangal, today is a celebration, is a thanksgiving of a very successfully conducted mission by this ship. So this is a reintroduction of what food is all about. Women's to the fight! Nagsalo-salo ang personnel sa Budo Fight sa pangunguna ni Gaban. Nitong Abril, ipinadala sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa para magmatyag sa umano'y reclamation activities doon ng China na ikinasira umano ng mga bahura. 75 nautical miles o 140 kilometers ang layo sa Palawan ng Escoda o Sabina Shoal at nasa loob ito ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Inaangkin ito ng China at tinatawag na Shanbinjiao. Noong August 31, pinalibutan ng 3 barko ng China Coast Guard, 5 Chinese militia vessels at 2 barko ng People's Liberation Army Navy ang ating barko. Ang isang CCG vessel 3 beses bumangga kaya ang BRP Teresa Magbanwa nabutas. Sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard sa Chinese state media na nag-withdraw o matras ang BRP Teresa Magbanwa. Naaayon daw sa batas ang kanilang mahakbang laban sa ating barko at nabigo ang paulit-ulit na tangkang padala nito ng supplies. Pero giit ng Coast Guard at ng National Maritime Council, hindi umatras ang BRP Teresa Magbanwa. Ang pag-uwi ng barko sa Palawan ay hindi rin daw tugon sa panawagan ng China na tanggalin doon ang barko. Hindi tayo nag-withdraw. We reposition the vessel. We will maintain our presence in all of our exclusive economic zones, including Escoda Shoal. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naayos na ang catenary wire ng LRT2 Gilmore Station sa Quezon City. Yan ay matapos matamaan ng kidlatang naturang wire kagabi. Ang kable ang nisusupply ng kuryente sa mga tren. Ayon sa Light Rail Transit Authority, hindi agad nasimulan ang pagsusuri sa tinamaang wire dahil sa magkakasunod na kidlat. Natapos naman na mas maaga sa inaasahan ang pagsasaayos sa kable. Kaya nakapagsimula rin ang operasyon ng LRT o ng train line kaninang alas 5 ng umaga. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na hindi mauokupa ng China ang Escoda Shoal kahit inalis na roon ang BRP Teresa Magbanwa. Mananatili pa rin naman daw kasi sa lugar ang presensya ng Pilipinas. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie June, hindi isang pagkatalo at hindi rin isang surrender ang pagbalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan matapos ang higit 4 na buwang pananatili sa Escoda Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang pag-withdraw ng Magbanwa ay dahil sa malalang weather conditions o sea conditions at weather sa nasabing lugar, pagkaubos ng supply at ang pangangailangan na kumpunihin ang Teresa Magbanwa matapos nga ito ilang beses na banggain ng mga barko ng Chinese Coast Guard, pati na rin ang medical condition ng ilan sa mga crew. Si PCG Commandant Ronnie Hill Gaban daw ang nagdesisyon na pabalikin na muna ang barko para sumailalim sa repairs at matugunan ang medical conditions ng 4 na apektadong crew members. 3 sa crew ang sinasabing nagkaroon nga ng dehydration habang isa naman inatake daw ng gout. Tiniyak ng PCG na babalik ang mga barko nila sa Escoda at walang mangyayaring reclamation activity doon na hindi nila aaksyonan.
may iba pa namang barko na pwedeng i-deploy doon ang Philippine Coast Guard. Sa monitoring ng PCG, hindi lang ang BRP Teresa Magbanwa ang umalis sa Escoda Shoal dahil sa masamang panahon, maging ang mga counterparts nitong Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy na mga barko ay umalis din. 11 Chinese maritime fishing vessels ang nanatili sa Escoda at gaya nga ng nasabi natin, umalis na raw ang mga Chinese Coast Guard at Chinese Navy. Dagdag ng PCG, hindi pwedeng ihambing sa nangyaring pag-okupa ng Chinese Coast Guard sa Escoda ang sa Baho de Masinloc, itong nangyayari ngayon sa Escoda Shoal. Unang-una, malayang nakakapasok at nagpapatrolya ang PCG sa Escoda dahil bukod sa dalawa ang lagoons dito at maraming lagusan, higit 130 square kilometers ang laki nito. Malaya pa rin bumalik at pumasok sa Escoda ang PCG at ibang barko ng Pilipinas. At dahil isang low tide elevation din ito, na 72 nautical miles lang ang layo mula Palawan. Sa issue naman, Connie, ng supply ng barko, inamin ng PCG na kulang ang mga desalination filters at hindi nila naisip na tatagal ng ganito ang deployment sa Escoda kaya naubusan daw ng mga filters para sa mga desalination machine. Ang mga filters ay gamit para ma-convert ang salt water sa drinking water. Napilitan daw ang mga crew ng barko na gamitin ng tubig ulan at mga runoff mula sa air conditioning units bilang tubig inumin. Tutulong daw ang Japan para makabili ng mga desalination filters ang PCG para makapag-imbak ng mas maraming supply. Sa ngayon, ayaw sabihin ng PCG kung ilang barko at kung kailan pabalik sila sa Escoda Shoal. Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Mga mare at pare, sumabak sa panibagong training si Miguel Tan Felix para sa upcoming GMA Prime Series na Mga Batang Riles. Okay lang? Para yan sa parkour o ang pagtalon, pagtakbo, pag-akyat at iba pang moves. Una nang sumabak sa martial arts training si Miguel at iba pang cast kasama si Ronnie Ricketts. Sa series, gaganap si Miguel bilang si Kidlat na leader ng Mga Batang Riles. Kasama rin sa serye sina Kokoy De Santos, Rahil Biria, Bruce Roland, Antonio Benzon at Zephanie. Mapapanood yan soon sa GMA Network. Sa mga motorista, kung kaya ay ipagbukas na ang pagpapakarga. May oil price rollback kasi ulit ngayong linggo. Sa anunsyo ng ilang oil companies, 1 peso and 30 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso naman ang tapya sa gasolina. Para sa kerosene, 1 peso and 65 centavos ang bawas sa kada litro. Sa NCR, naglalaro mula 50 pesos hanggang mahigit 71 pesos ang kada litro ng gasolina. Kung isasama na ang rollback bukas, mahigit 45 hanggang mahigit 60 pesos naman ang diesel. Habang mahigit 66 hanggang mahigit 77 pesos ang kerosene. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa barangay 176D sa Bagong Silang, Caloocan. Ayon sa purok leader ng barangay, nakatambay ang biktima ng lapitan at pinaputukan siya ng suspect. Nakatakbo pa raw ang biktima pero hinabol siya ng suspect at doon na binaril. Nagtamo siya ng tama ng baril sa ulo. Nakuhanan pa ng CCTV ang pagtakas ng suspect at kanyang kasabwat sakay ng motorsiklo. Ayon sa pamilya ng biktima, wala silang maisip na posibleng motibo sa krimen. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang Caloocan Police tungkol sa insidente. Mahigit 217,000 pisong halaga ng umano'y shabu ang natagpuang nakasilid sa isang abandonadong bag sa Virac, Catanduanes. Ayon sa pulisya, nakita ito ng mga nangongolekta ng bote at agad isinumbong sa kanila. Abot daw sa halos 32 gramo ang drogang nakuha. Nakita rin daw sa loob ng bag ang ilang drug paraphernalia. Patuloy ang investigasyon para alamin kung sino ang nag-iwan ng bag. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na lang ang GMA Regional TV ang mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sara Hilumen Velasco. Sara. Salamat, June.
Bumalik pa Bohol ang fast craft na papunta sanang Dumaguete dahil sa masamang panahon. Naghiyawan at nag-iyakan sa takot ang mga pasaherong yan nang hampasin ng malalaking alon ang kanilang sinasakyan. Ayon sa uploader na si John Anderson Suway Baguio, umalis sila sa Bohol mag-alas 11 ng umaga kahapon. Hindi pa man sila nangangalahati sa biyahe, naranasan na nila ang masungit na panahon at malalaking alon. Doon na nagpasya ang kapitan na bumalik sa Bohol. Ligtas naman ang lahat ng mga pasahero ng naturang fast craft. Arestado ang isang lalaking naaktuhang nagbebenta ng endangered na mga ibon sa Cagayan de Oro City. Sa Maasin, Iloilo naman, patay isang guro matapos pagsasaksakin ng nanloob sa kanilang bahay. Ang mainit na balita hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Nag-iensayo ng arnis ang isang guro kasama ang anak na minor de edad nang pasukin ng sospek ang kanilang bahay sa Maasin, Iloilo. Pinagsasaksak ng sospek ang biktima sa harap pa mismo ng anak. Nagtamo ng 7 saksak ang biktima na idineklarang dead on arrival sa ospital. Nag-gather na ito information na ining suspect dili may arat na nga previous nga ligutanon o kung may kaaway. Diraman nga lugar which is adjacent dira sa lugar kasi dingin na kabuhan ng insidente. So ang natanaw naton nga motorigo is daw mistaken identity. Nakatakda namang isa ilalim sa counseling ang minor de edad na nakasaksi sa krimen. Nagresulta sa engkwentro ang paghahain ng warrant of arrest sa isa umanong hitman sa Argao, Cebu. Ayon sa pulisya, nanlaban ang napatay na sospek na may kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Giit ng hepe ng Argao Police Station, unang nagpaputok ang sospek. Isang pulis naman ang nagtamo ng sugat sa braso. Maliban sa sospek, aabot sa 10 tao umano ang nakipagbarilan sa pulisya na kalaunay nakatakas. Arestado ang isang lalaki sa Cagayan de Oro City matapos maaktuhang nagbibenta ng mga endangered na ibon. Ang sospek positibong nabilhan ng pulisya ng talking mina. Ilang buwan din daw minanmanan ng mga otoridad ang sospek na aktibo umano sa social media. So may transaction through sa computer, social media, na makikita sila and then na-meet nila yung kanilang transaction. Ayun na yung akto na napaghuli namin sa kanila. Agad nakipag-ugnayan ang PNP sa DENR-10 at kanilang na-turn over ang nasabing ibon para maalagaan. Bawal po ang pagkikip o paghahawak ng mga hayop, pag-aalaga ng hayop na endangered. Kailangan meron po tayong permit sa DENR po. Kasong paglabag sa RA 9147 o Philippine Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang kakaharapin ng sospek na tumangging magpa-interview. Napag-alaman din na taga-deliver lamang ang sospek kaya tinutugis pa ang iba pa niyang kasabwat. James Paulo Yap ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinagsa ng Philo Archies ang highly anticipated one-night concert sa Pilipinas ni American Idol alumnus David Archuleta. Yan ang fun-filled opening number ni David sa kanyang concert na Playback presents The Best of David Archuleta live in Manila. Todo hataw ang pop singer sa kanyang hit songs na I'm Yours. Siyempre, hindi na nagpahuli ang Archies na makising along sa Invincible at A Little Too Not Over You. Chika ni David sa GMA Integrated News, masaya siyang makabalik sa kanyang second home at nangako pang muling babalik. Samantala, libo-libong residente pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers kasunod po ng epekto ng habagat sa ilang lugar sa Visayas. Sa Antique, 2 ang natagpuang patay. May ulat on the spot si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Zen? Connie, may panaka-naka pa ring pagbuhos ng ulan dito sa Iloilo City at sa iba pang bahagi ng Western Visayas.
Umabot sa mahigit 150,000 ang apektado ng habagat dito sa Western Visayas. Sa kabuuang bilang na ito, umabot naman sa mahigit 21,000 ang inilikas sa mga evacuation center. Sa probinsya ng Antique, 16 mula sa 18 na LGU ang apektado ng malakas na ulan at pagbaha. Sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa 3,409 families o mahigit 11,000 individuals ang nananatili pa sa evacuation centers sa probinsya. Apektado ang National Highway sa Barangay Karumangay sa bayan ng Hamtik na hindi pa madaanan at nasira ang isang sementeryo sa bayan ng Sebaste. Samantala, may natagpuan na ring katawan ng isang magsasaka matapos inanod ng baha sa Pandan, Antique. May bangkay rin ng isang babaeng natagpuan sa bayan ng Sebaste. Sa Iloilo City, ilang bahay ang nasira matapos tamaan ng natumbang kahoy. May mga bahay ring nasira sa probinsya ng Iloilo dahil sa tama ng malakas na alon at buhawi. Sa Negros Occidental, ang mahigit 41,000 ang affected individuals. 6,500 naman ang nasa evacuation centers. Samantala sa Bacolod City, nasa 15,000 individuals ang nananatili sa mga evacuation center mula sa 10 barangay sa lungsod. Ayon sa pinakahuling abiso ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nananatili pa rin nasa orange rainfall Connie, pinapayuhan ng RDRRMC6 ang mga residente nasa flood-prone at landslide-prone areas na manatili muna sa mga evacuation centers upang makaiwas sa sakuna. Connie, yan ang latest mula rito sa Iloilo City. Ingat at maraming salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Mga kapuso, naglabas ang MMDA ng kautusan na nagbabawal sa paglangoy at paglalaro sa baha dahil sa peligrong dala nito sa kalusugan. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Sa tuwing may baha tulad ng bumuhos ang malakas na ulan dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo, tila karaniwan ng makikita mga naglalangoy sa baha. Kaakibat din ng pagbaha ang pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis na nakukuha sa ihi ng mga infected na hayop lalo ng daga. Sa San Lazaro Hospital may isinugod na leptospirosis patients kahit na wala namang bagyo o matinding pagbaha sa mga nakalipas na linggo na tulad ng manalasa ang bagyong Karina noong Hulyo. May mga bata pa kaming mga patient as early as young as 20, 24 years old. Severe na yung leptospirosis nila. These are the exposures that was brought after the Karina. We still have to monitor those who are exposed during the enteng habagat. Kaya dati pa nagbabala ang Department of Health at mga doktor sa publiko na huwag magtampisaw sa baha. Sa San Juan may ordinansang nagtatakda ng multa sa mga lalabag dyan. Dapat alam niyo na bawal po ang paglalangoy sa tubig baha at delikado ito para sa inyo. Ang MMDA naglabas na rin ng Regulation 24-003 na nagbabawal sa paglangoy, paglalaro, pagtambay o hindi kinakailangang paglusong sa baha. Nagpasa na rin ang resolusyon ng Metro Manila Council na humihimok sa mga LGU na maglabas din ng kanilang sariling ordinansa gaya sa San Juan. Matitigas po ulo nila. Hindi nila may iwasan yun niya kasi yung mga hindi nakakalikas siya, kailangan nila lumangoy para bumili ng mga pagkain nila. We have to make a distinction between yung necessity na lumusong sa baha at yung naliligo o nagsuswimming talaga sa baha for recreational purpose. Hindi naman natin ipe-penalize yung mga tao na ililigtas lang ang kanilang sarili o mga gamit. Sila naman talaga yung naka-observe sa mga local government unit, no, na nakikita siguro nila na pag recreational na exposure kagaya ng matagal kasi naglalaro din yan so mas mahaba ang exposure, mas mahaba ang risk. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bahagyang lumakas ang bagyong Hener base sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. Nakataas po ngayon ang wind signal number 1 sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon kasama ang mga isla ng Polillo.
Namataan ang sentro ng bagyong Hiner, 325 kilometers east-northeast ng kasiguran Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour. Inaasahan pa rin po ang pagtama nito sa lupa o landfall sa Isabela o Aurora sa susunod na 24 oras. Panatilihin ang presence ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Yan daw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagbalik sa pantalan ng BRP Teresa Magbanwa. Ayon kay National Maritime Council spokesman Alexander Lopez, hindi lang yan physical presence, kundi maging strategic presence. Kaya kaya raw yan gawin dahil may radar naman daw ang mga barko. Tumutulong din ang assets mula sa iba't ibang ahensya gaya ng Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines sa pagmonitor sa buong West Philippine Sea. Humingi na rin daw ang bansa ng tulong sa mga kaalyado nito. Hindi muna sinabi ni Lopez kung anong barko ang papalit sa BRP Teresa Magbanwa, pero iniutos na raw ang agarang pagbabalik ng puwersa roon. Kasi ang iniisip kasi ng kababayan natin dahil umalis yun, ay ginigap na natin yung hindi, mali yung ganung pananaw. Hindi, wala tayong ginigive up. Kahit na umalis yung Teresa Magbanwa doon, it did not diminish our presence in the area dahil meron tayong ibang paraan para i-monitor, i-cover yung area. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpuan ang isang bagong silang na sanggol sa banyo ng isang beach resort sa Barangay Tambler sa General Santos City. Ayon sa supervisor ng resort, walang saplot ang sanggol na babae nang makita ng dalawa nilang customer sa banyo. Agad siyang dinala sa ospital at ngayon nasa maayos ng kondisyon. Na-turn over na rin sa DSWD ang sanggol habang patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang kanyang nanay. Nakuhanan ng 2 pakete ng marijuana ang isang customer napapasok sana sa isang bar sa Baguio City. Kwento ng gwardiya, napansin niyang may itinago sa kamay ang 26 anyos sa sospek habang kinakapkapan. Isinumbong niya ang mga ito sa pulis. Nakumpiska sa sospek ang mahigit sa 7 gramo ng marijuana. Depensa ng naarestong sospek, binigay lang ito sa kanya para sa personal niyang paggamit at hindi siya nagbebenta. Formal lang na-turn over sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Layo ng bagong management na maiangat ang kapasidad ng paliparan at pagandahin ang koneksyon ng mga terminal. Balitang hatid ni Nico Wahed. Ang mga problema at aberyang na merwisyo sa mga pasahero ang nais daw tugunan ng pagsasapribado ng mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Formal lang na i-turn over ng Department of Transportation at Manila International Airport Authority ang operasyon ng NAIA sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na pinamumunuan ng San Miguel Corporation. 114 billion pesos ang investment ng NNIC sa ilalim ng 15-year concession. Ayon sa DOTR, gobyerno pa rin ang may-ari ng mga terminal at ibabalik sa kanilang pagpapatakbo pagkatapos ng concession period. I think what's the most important advantage ng private concessionaire is their ability to input kaagad yung kanilang investment kasi hindi sila procurement law, no? Ayon sa MIAA, layo ng public-private partnership na ito na maiangat ang kapasidad ng paliparan sa 62 million passengers mula sa kasalukuyang 35 million. Mula 40, gagawing 48 flights ang kayang i-accommodate kada oras. 58,000 jobs din ang target malikha. I-expand ng mga terminal at pag-iibayuhin ng koneksyon ng mga ito. Daragdagan ng mga kainan, parking ng mga eroplano at sasakyan at magkakabit ng mga world-class na sistema at teknolohiya. Napagkasunduan din daw na sa gagawing turnover, hindi apektado ang operasyon ng NAIA. Kasama rin sa plano ang reassignment ng flights na gradual o unti-unti raw gagawin. It will have to be discussed thoroughly, no, with other government agencies, ang ating airlines kasi we have to also consider their input. Kung magiging private siya, may direkta ng complaint, may direkta na mga concerns. So siguro mas mabilis. Sana mas gumanda yung terminal, mas lumuwag. Sana mas umangat na kahit kaunti lang. Sana hindi na masabayang worse. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Napuno ng saya ang meet and greet ni world number 3 pole vaulter EJ Obiena. Maaga pang pumila ang fans para lang makita si EJ. Worth it ang paghihintay dahil nakapagpa-selfie at autograph sila on stage. Present din sa meet and greet ang kanyang mga magulang, pati ang kanyang coach na si Vitaly Petrov, kasama ang legendary pole vaulter mula Ukraine na si Sergey Bubka. Nandoon din ang ilang Pinoy athletes tulad ni Eliza Valdez, Jamie Lynn at Hallie Long. Kwento ni EJ, focus pa rin siya ngayon sa kanyang recovery dahil sa isang injury sa kanyang likod. Nakatakda siyang bumalik sa Italy sa September 22 para doon magpagaling. 100 days to go na lang. Ngayong simoy na papasko na talaga. In demand daw ang lambing. Di ba? Totoo yan. Ang fur mommy sa Osamis City, Misamis Occidental, hindi raw mauubusan yan dahil sa kanyang alagang aso. Paano ba naman ang aso na si Axie Certified Clingy? Naman, yan po ang viral TikTok video ni Fur Mommy Emily with Axie while cooking. Kwento ni Emily, mukhang gutom daw noon si Axie, pero dahil busy, kaya karga muna si Fur Baby. Bihira lang naman daw maging clingy ang alagang aso. Pero kapag galing sa palengke si Emily, abay dapat si Axie ang unang papansinin. Kundi, magagalit daw. Kapag gusto raw nito magpalambing, puppy eyes are the key talaga. Ang clingy na fur baby, bentang-benta sa netizens. Kaya naman, trending! Naku, ganyan din ang aso ko. Clingy. Pero I love it. Diba? Pagka ganyan yung aso mo, ibig sabihin talaga ikaw ang mundo nila. Tsaka may isa ako natutunan. May dalawang aso rin kasi ako, medyo may kalakihan lang sila. Pag nagkaroon daw ng eye contact yan. May tiwala. Love talaga. Ay, naku. Kaya pag umalis ako, di nakatingin sa akin. Ayun lang. Pero maganda yan. Ayaw magpaiwan. Oo. Pero pwede ko lang isama dito. Bakit hindi? Why not, Mare? Oo nga, subukan natin. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Saktong 100 araw na nga lang at Pasko na! Ako po, si Connie Season. Sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si June Veneracion. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.